Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para makagawa ulit tayo ng mga panibagong video, mga kaalaman patungkol sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro, mayroong magpapakondisyon sa atin kasi itong Aerox na ito mga bro, Aerox V2 po ito. Bali magbabiyahe siya ng Bicol. So kakabalik lang din natin kahapon, galing tayo ng Bicol. So nandito tayo ngayon sa Santa Rosa. Home service tayo mga bro. So meron ditong V2, so papalinis siya ng panggilid, magpapakabit siya ng mini driving, injector, tapos throttle body, tapos check ng mga ilaw, busina, tapos preno. So dito, ang pinaka-issue nito mga bro ng motor, kaya niya ipapagawa is tumatakbo na daw kahit naka-idle pa lang. Yan yung ituturo ko sa inyo kung paano ba ayusin, ano ba yung mga dapat i-check, ano ba yung mga dapat palitan kapag ganito yung naging issue ng Aerox nyo. Yan. Okay, bago natin umpisahan, syempre yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated yung mag-upload po tayo ng mga panibagong video. O tara. So bago natin umpisahan yung ating tutorial, ipapakita ko muna sa inyo yung pinaka problema ng motor na ito. Kung makikita nyo nga mga bro, binaklas ko na yan kinalas ko na yan sana. So yung may-ari ang tuturuan natin kung paano gawin yung sarili niyang motor, kaya siya yung pinagbaklas ko niyan. Pero bago natin umpisahan, gusto ko ipakita sa inyo mga bro yung problema na sinasabi ko. Ayan, so start natin. Ayan. So pag in-start ko yan mga bro, tingnan nyo yung gulong niya. Dapat normally umiikot yan dahan-dahan or hindi umiikot. Ito kasi ang lakas na ng ikot. Ngayon kapag na daw nasa traffic siya or nasa stoplight, kusang umaabanting motor, nakapreno lang. So hindi pwedeng ganun ang mangyayari sa ating mga scooter. Kahit yung scooter, hindi normal na malakas ang ikot niyan. Ay mga bro, start natin. Start natin. Yan o. Pansinin nyo ang gulong. Ngayon pagka pinihit ko to, ayan, matigas. Ayan, patayin natin. Ayan. So pagka ganito mga bro, ang posibleng sira niyan is walang dahilan or wala nang ibang salarin yan, yung ating clutch spring. Malambot na. Dapat normal kasi pagka ni-rev nyo, dapat dun lang aangat yung dito, yung clutch lining dito parte. Ayan o. Dito yung ating clutch spring, may 3 pirasong clutch spring yan. Clutch, tapos clutch spring nakakabit. Ang nangyari dyan, yung spring hindi na bumabalik. So bali, nandito yung sinasabi ko sa inyo, yung 3 spring. Meron tayo ditong clutch. So ano naman, napaka-basic na naman ito mga bro, kasi napakarami na natin na video dyan. Yung mga parts nito, ito yung ating clutch bell, meron 3 dyan. So tas ito, kakalasin natin yan kasi lilinisan na natin o papalik din po tayo ng bola. So dito, para matanggal yan, dapat gumamit kayo ng 24mm socket. Ayan, so mas maganda mag-provide na kayo ng impact para mas mabilis yung pagtanggal. 24 dito at saka 18 ay 17 dito. Ayan. So tanggalin natin. Yan mga bro, so kung nakita nyo bali nakalas na natin, ganun lang naman. Kung pag natanggal nyo to, pwede nyo nang hugutin. Tapos yung ating pulley set, ayan, kalas na. So ito, gamit tayo dito ng, di ko sigurado kung 39mm ba ito, kakalasin natin to. Ayan, so kung makita nyo mga bro, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ganito kasi yan, kapag ka naka low RPM kayo, pagka nire-rev nyo, dapat ito umaabante papunta dito para ang trabaho kasi mga bro ng itong center spring, pag ganun yung ating yung ating torque drive. Ito naman yung clutch spring sa loob. Dito yung 3 piraso niyan. Ang trabaho niyan is ibuka ito. Ngayon pagka nagre-rev kayo, dapat normal bubuka to dapat. Okay, bubuka yan. Ngayon, ito ang trabaho naman ng bell. Ito yung bell, 'di ba? Ito yung lining. Ito yung lining. Tapos yung bell ito. Ngayon dapat dito lang yan nakaganyan. Pag naka-idle. Ngayon, pag nire-rev nyo, dapat dumidikit siya dito. Okay? Pag dikit niya dyan sa bell, yung bell naman, yung groove, yun yung nakakapit dito sa axle, papunta dun sa ating gearbox, dun sa ating mga gearings. Saka ngayon dapat iikot yung, kasi dito yung mga bro, ayan o. Ayan o. O, di ba?
So pag once nang ikot yung bell, pag umikot yung bell, iikot din yung gulong. Kasi nga, yun yung nagpapaikot. Yung bell, yung power nito, pag dumikit na dito yan, saka iikot yung bell. Dapat dun din iikot to. Ang nangyari dito mga bro, dikit na siya. Ayan o. Ayan o. Oh. Kahit naka-idle lang, bumubuko na yung ating clutch spring. So ang sala rin yan talaga, yung spring natin, sobrang lambot na yan, kaya nagkaganyan. Tapos dito, ayan, yung bola natin, mga fly ball, papalitan natin to. So meron naman tayong pamalit dyan, 12 grams na GBT. Pamalit natin. Wala na to. So lilinisan din natin to lahat. Tapos, kakalasin natin to. Yan, para makita natin yung spring. So kulang tayo ng pangkalas. Yan mga bro, so bali nakalas na natin yung ito, tatanggalin nyo lang to, ito yung ating mga circlip. Pag natanggal nyo yan, matatanggal nyo tong cover. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung spring. Ito yung ating clutch, ito yung spring. Dapat pag nag-rev kayo, aangat to. Ngayon pag hindi kayo nag-rev, bubulusok sang gano'n, makakapitin ng spring. Anong nangyari dito mga bro? Yan, naputol pala. Ayan, naputol. Kaya ito, kahit nakaminor siya, yung isang piraso, kumpara nyo dito sa kabila, ayan, mas pudpud to. Ayan, kasi ito, lagi nakaangat. Ito wala naman siyang spring eh. Ganun nangyari dyan mga bro. Ayan o. Ubos. May alam rin kuya. Ayan, so tatanggalin natin to, palitan na natin ng bago. Tapos linisan na natin. Tapos, lagyan natin ng grasa. Tanggalin na natin tong tatlong spring. Yan mga bro, kung nakita nyo bali nakalas na natin. Ito yung ating holder ng ating clutch. So ito, iingatan nyo yung tatlong goma na yan mga bro, napakahalaga nyan ano. Yan, tapos lagyan natin dito. Linisan natin yan. Ito yung mga spring na sinasabi ko, ito po yung papalitan natin. Kapag ka nagkaganon yung motor nyo mga bro, pag nagkaganon, check nyo lang tong clutch. Kung hindi siya lumambot, naputol. Kagaya nito, naputol na siya. Ayan, kaya nangyari kahit naka-idle ka lang, ang nangyari yung isang pirasong ganito, bumuka na siya. Ngayon, dumikit do sa bell. Ganito kasi ano nga bro. Ayun o, ganito lang yan o. Ayan, pag dikit niya dyan, umikot yung bell, kaya umikot yung gulong natin. So, linisan natin to. Okay. Linisan natin to. Oh, meron pa naman lining. Ayan. Ito kasi mga bro, ito napupudpud dyan, yung lining na yan. So, meron pa naman siya. So, linisan natin to. Yung ating center spring na 1-2. Hindi pa yan. Ito, madidumi na rin mga bola. Yun na yung mga kadumi yan oh. Eh, yung ating pulley, yung drive piece, pwede pa to. Ito mga bola, wala na to. Ito, alog na rin to. Dapat normal kasi mga bro, hindi po yan naalog. Ayan oh. Ayan. Ayun, ito lagi yung babantayin yan dyan. Kasi pagka ito ay nasira, yung bola natin, yun ang ay sisirain niya rin yung bola. Ito yung nadadangog na nag-revoke oh. Pati sa spring. Ito, papalitan na natin to. Oh, hugutin lang natin yung mga bro. Nakahugot lang naman yan. Ayan. Okay. Tapos yan. Tapos ayan. Tapos yung mga washer natin. Tapos ito pwede natin tong ayan, may mga spring. Ngayon pwede natin tong mga bro i-regrease. So gamit lang kayo mga bro ng flats cross. Ungkitin nyo tong ano, yung ito, hindi kasi natin magpaghihiwalay itong male female na torque drive natin kasi meron diyang lock yan sa loob. So kailangan tanggalin muna natin to. Kasi natin ayan o, sungkit-sungkitin nyo lang, pinalawang na o. Ayan, so pagka natanggal nyo to, ganyan yan. Ayan ang loob nya no, palawang na diba. Tapos ito mga bro, ingatan nyo to, may tatlo ditong ayan, yung pinaka-lock nya para gumalaw.
3 piraso yan, ayan. Yan. Ingatan nyo yan, baka mawala eh. Tapos, ito. 2. Tapos, 3. So ito, napag-ihiwalay po ito, ano. Ayan. Akala nyo, baka mahulog yan. Ayan, nahihiwalay yan. Ayan. So dito nakapasok yan. Okay lang naman yan kung sa pagbabalik nyo. Okay lang naman siya magkabali-baliktad. Ayan. Wakalasin natin yan. Ito. Ayan, lagay natin dyan. Tapos ito. Ngayon, kapag ka natanggal nyo yung pinayo na 3 piraso, ito, makakalas nyo na to. Ayan. So lilinisan natin yan para makalas. Okay. Tapos i-regress natin. Ngayon, nangingatan nyo dito is yung ating, ayan, meron ditong o-ring. Ayan, 2 piraso, taas baba. So iingatan yung huwag maputol yan kasi mahirap makabili niyan pagka ganyan. Ano? Ayan, ingatan nyo to. O-ring. Para isil niya yung grasa. Kasi yung grasa pag nakapasok dito, slide or dragging. Nakapiga na kayo, ayaw tumakbo ng motor. Kung ano mangyayari dyan. Ay, linis na yan, boy! Tapos ito, sasabay na natin linisan. So, ang papalitan natin lang naman natin dito, slider piece, bola, clutch spring. Ito, depende sa may-ari kung papalitan niya buo yung clutch. Ayan o. Medyo manipis na rin naman. Pero kung wala pa, pwede pa to eh. Tapos, hindi na siguro ako gagawa ng video mga bro kung paano magkabit ng mini driving light dito. Ano? Kasi meron na tayong mga video niyan. Version 1, version 2, version 3, meron na po tayong video kung paano magkabit ng mini driving light. So, ang ayaw ng may-ari mga bro yung nakalabas dito. Ang gusto niya yun nandun sa loob lang. Ayan, kaya doon tayo maglalagay ng bracket sa loob. O, dyan o. Dyan o. Okay? So, mamaya update ko kayo kapag nalinisan na to. 2 hours later. Ayan mga bro, so welcome back tayo yan. Bali, nalinis na yung ating panggilid. Nalinis na po lahat yan o. Torque drive, pulley, yung ating torque drive, at yung ating mga pulley. Tapos po ito yung crankcase cover. Pero winashing mo ini ah. Tapos, ito mga bro pala yung ating clutch lining. Yan, papalitan na natin yan. Ito. Bumili tayo ng bago. Genuine. Tapos, ang gagamitin natin na flyball ay GBT. Yan, GBT. Tapos, yung clutch spring gagamitin natin ay Sun Racing. Tapos, yung ating slider piece, Sun Racing din yung gagamitin natin. Okay, so ngayon mga bro, ikakabit na po natin yan. Panoorin nyo na lang kung paano natin ikakabit. Kasi, ang ko lang naman, ang tutorial natin, hindi naman yung panggilid. Ang tutorial natin sana is kung paano tanggalin or ano yung sira kapag yung gulong nyo umiikot na. So ito yan, ito lang naman nakita natin na problema. Ito lang, putol na yung ating clutch spring. So papalitan na natin ng buong bago. Okay, tapos ano pa inaantay natin mga bro? Kakabit na natin yan.
Ayan mga bro, kung makita nyo, subali na ibalik na natin lahat ng piece ano. So meron naman tayong video na kung paano natin kinabit. So wala lang boses. Pero step by step yung ganun ang proseso ng pagkakabit. Ngayon, subukan natin. So kalas pa yan kasi nagkabit din tayo ng mini driving light, hindi ko na binidyohan kasi. Ito yung goal natin, ito yung tutorial natin kung paano tanggalin yung pag-ikot ng gulong. So ang pinakasala rin kung nakita nyo is yung ating clutch spring. So naputol. Pwede rin yun na malambot na. Pwede rin na wala yun lang tagaan dalawa ang halos ang sala rin mga bro. Yung clutch spring, yung kasi ang nag-hold or yun yung humahawak doon sa ating clutch. Pagka umangat yun, automatic iikot ang gulong. Ngayon subukan natin. I-start mo pare. Start natin ha. On. Tapos pag in-start, yan, nag-start na yan mga bro. Yan, umikot na yan, umaandar na ang motor natin. Kung mapapansin nyo, umiikot pa rin siya. Pero hindi na kagaya nung dati. Tapos, mapapansin nyo, pwede natin yan hawakan, oh. Oh. Pag hinawakan ko yan, kahit ikutin ko ng pabaliktad, pwede. Kasi nga, hindi na umahawak yung ating clutch. Yan. Okay? Ayan, oh. Kung kanina, mapapansin nyo, masyadong malakas yung ikot. Halos ganun ang ikot nyo. Ganun, oh. Ikat. Ngayon, hindi na. Tapos kanina, pag hinawakan nyo, hindi pwedeng hawakan kasi matigas. Kaya, yung driver, nakasakay pa lang, hindi pa siya nagre-rev, tumatakbo na. Ngayon, ayan o. Hindi na siya tumatakbo. Okay? Ganun lang mga bro. Kadali. Yung pag-ayos ng ating Aerox version 2. Okay, so siguro mga bro, hanggang dito lang yung video natin kasi medyo mahaba-haba na po yung video natin. Sana nakatulong sa inyo. Kung meron pa kayong gustong itanong or mga hindi nyo naiintindihan, so huwag nyo kalimutan i-comment mga bro at sasagutin po natin yan. Okay, so hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi mga bro.